humuni yan ng ano, may 4 yan. Yung unang-unang huli niya, 4:00 ng umaga, yung tuwaw. Yung tawag yan, basta tuwaw namin yan sa Samar, na kulay itim. Yan ang unang-unang maririnig yan. Tapos yung pangalawa na marinig mo minsan, medyo may araw-araw. Itong karamihan yung kalaw. Kalaw. Doon sa kabundukan. Mga parte na naman ng oras yan, minsan 6:00. Marami. Kalaw na yan. Tapos pag hali naman, mayroon yan mga 11:00. Kalaw, maririnig mo rin yan. Yung tunog niya. Paano yung tunog? Yung parang sumisigaw yung tunog ng kalaw. Yung bang mga wild chicken pagkagabi, tumutunog din ba yan? Ay, wala. Wala kang maririnig na wild chicken. Ang karamihan lang tumutunog itong mga kwago, itong palaka, basta iba yung mga usa. Yung palaka naman, anong oras yung tunog-tunog? Ay, yung palaka, yung sa ano, walang oras na pag gusto nila, tumutunog talaga yan. Pero kung umuulan, talagang hindi titigil yan, ang palaka. Ay, gano'n? Tumutunog talaga siya. Bumubusis. Ang mayroon palaka siya na tawag sa aming gubgob, na ganito kalaki. Malaki talaga siya. Ang tumutunog lang yan siya, hindi gabi. Tumutunog lang yan siya minsan pag agaw ng dilim. Tunog siya. Pag nakapansin ka niyan, puntahan mo yan, napakalaking karne, ganito kalaki yan, gubgob. Tawag sa amin, palaka na malaki. Ano yun, umaga o hapon? Umaga na, pag agaw ng liwanag, tutunog din siyang gubgob. Yung tawag ng palaka. Pag maagaw naman din ang pagdilim, tutunog din yan. Yan ang bantayan mo sa gilid ng malalaking, yung forested talaga doon sa kabubugubatan. Mayroon yan. Sa buwan, napagaganda rin ang buwan kung gabi, kung may buwan. Makikita mo rin yan, parehas din sa araw. Kung makita mo yung ganyan makita mo na, mga 6:00. Mga ilan naman pataas, ilang sukat sa amin sa mga matanda. Susukatin mo yan, may mga 7:00. Ang doon naman ang buwan sa tuktok, 12:00 yan. Parehas din sa araw. Tandyan na lang. Oo, ang palatandaan. Pag dito, Kung malahati dito, 9:00. 9:00 yan. Ganon na ang palatandaan sa Pag oras. malahati doon, 3:00. 3:00. Ganon yun. 6:00. Kung may buwan, ganon pa rin yan sa araw. Marami. Hindi ko alam. Clock na yan kung 45 degrees. Kasi 12:00 na yung tapat mo yung araw. So, pagdating dyan, 3:00 din. So, yun yung mga nitibo na wala silang oras. Pag nakita na naglalakad, pag tumapat na, tanghali. 45 degrees after 3 hours. Kasi yung sundown, 2 to 3 hours din. Dyan. So, pagdating ng umaga, pag mo pa lang, ayan, umaga na. Pero pag umakyat ng, at nag-45 degrees yung kamay mo, malapit ng 9 o'clock yun. Then, 12:00. So, yan yung clock ng mga nitibo kung walang relo. Yan. Pagka bukang liwayway, 5:30 o 6 o'clock. Pag 9:00, 45 degrees. And then, 12 o'clock, 12:00. Ganon din sa hapon, pag ganyan. Pag ganyan, alam mo, 2 oras ka na lang o 3 oras na maglalakad, madilim na. Yan yung dyan, walang oras. Dito sa Pilipinas, usually yung daylight natin, halos 12 hours on the average. Parang 6 to 6. Dyan. Kagabi naman, sir. Sa gabi, yung indicator ng mga dyan, pag nawala ng mga ilaw sa mga nakikita mo sa malalayo, kalimitan, natulog na yung mga tao. So, mga 9:00, pataas na yun. Sa umaga, pag kami nagsisimula ng tumilaok yan, minsan may tumitilaok na yung sunod-sunod, mga 4:00, pinaka-earliest na may tumitilaok. Except yung mga weird na mga manok na bigla na 12:00 pa lang ng gabi, tumitilaok. Pero yun yung mga abnormal. Pero yung usual na marinig mo sa countryside, pati ibon na dyan, gising sila niyan sa 4:00 pababa. Yan pa yung start ng gising. Oo. Yun yun.
Kung sa mga tao, yun mga inuubo na, yung mga matatanda nga sa atin, ng mga 50 years old up. Yun din yung body clock nila, ng mga alas 4, alas 5 pa lang, gising na. Nagkakape na kung sa gilid-gilid ng ano dyan. So makikita mo. Kung sa kabundukan, walang kuryente.